Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, kailangang mag-ingat kay Cliff Hodge. LA Tenorio is back, laking impact sa Barangay Ginebra. Sa nakalipas nga na Game 4 semifinals kagabi, ay nagawa na ngang maitabla ng Barangay Ginebra ang laro matapos nilang itumba ang Meralco sa score na 90-71. Kontrolado nga ng Barangay Ginebra ang buong laro at ang isa nga sa pinaka nakapagpakita ng magandang performance ay itong kanilang general na si LA Tenorio. Napakalaki nga ng ginawang adjustment ni Coach Tim Cone kung saan nasa starting 5 si Stanley Pringle at LA Tenorio. Pareho ngang maganda ang kanilang ipinakita, lalong-lalo na itong si LA Tenorio. Napakalaking playing time nga ang ibinigay sa kanya ni Coach Tim na 22 minutes. Nakapagtala siya dyan ng 7 points. Hindi kalaki yan, pero yung pinaka naging impact talaga ni LA Tenorio sa Ginebra sa nakalipas na Game 4 ay ang kanyang leadership. Leadership nga yung kulang sa Barangay Ginebra sa kanilang mga nakalipas na laro. At yan nga ang ipinakita ni LA Tenorio. Siya nga yung nagtimon ng opensa at napakaganda nga ng kanyang mga set-up plays sa kanyang mga teammates kung saan nakapagtala siya ng 6 assists. Sa mga magagandang setup plays nga ni LA sa kanyang mga teammates, nagsimula yung magandang opensa ng Barangay Ginebra. Lalong-lalo na yung dalawang magkasunod niyang assist na alley-oop dunk kay Japet Aguilar at kay Scottie Thompson. At dahil dyan ay nagpatuloy yung magandang opensa ng Barangay Ginebra. Natanong nga itong si LA Tenorio sa press con interview kung ano ang dahilan kung bakit siya nakapagpakita ng magandang performance. Ang sagot nga ni LA Tenorio ay sa tingin niya raw ay hindi daw ready yung Meralco Bulls na nasa starting 5 siya ng kanyang koponan. I'm sure hindi sila ready nung start ako eh. Malaking factor nga daw yan kung bakit mabagal yung opensa ng Meralco. Mabuti na lang daw ay naipagpatuloy ng Ginebra ang kanilang opensa. Nireveal pa nga nitong si LA Tenorio na 2 araw siyang hindi nakapag-practice sa Barangay Ginebra dahil kinailangan niya nga daw magpa-check up sa Singapore. Mabuti na lang daw, kahit kulang siya sa practice, ay nakapagpakita siya ng magandang performance. Game instinct na nga lang daw yung ginamit ni LA Tenorio at masaya naman ito na maganda ang kinalabasan. Para sa akin mga chong, ay itong si LA Tenorio talaga ang pinakakulang sa koponan ni Coach Tim Cone, hindi lang ngayong semifinals, kundi ngayong All-Filipino Conference. Namimiss na nga ng Ginebra ang leadership na ambag nitong si LA Tenorio. At mukhang hindi naman yan nawala kahit pa limitado lang ang kanyang playing time sa mga nakalipas na laro ng Barangay Ginebra. Nitong mga nakaraan ay si Scottie ang nagsisilbing leader ng Barangay Ginebra at noong mas-top ng Meralco, si Scottie Thompson ay doon nga nagkoproblema ang Ginebra dahil wala nang pamalit kay Scottie. At mukhang nagawan na yan ang solusyon ni Coach Tim Cone dahil nagbalik na ngang muli ang dating alindog nitong si LA Tenorio. Expected na nga ni LA Tenorio at ng Ginebra coaching staff, lalong-lalo na ni Coach Tim Cone, na mas hihigpit yung depensa kay LA Tenorio pagdating ng Game 5. At yan nga raw ang kanilang paghahandaan at susubukang gawan ng solusyon. Kung si LA Tenorio ay eager na ipagpatuloy ang kanyang magandang performance, ay kinakailangan namang mag-iingat ng Barangay Ginebra sa darating na Game 5
dito kay Cliff Hodge. Sa nakalipas nga na Game 4 kagabi ay magandang performance ng Ginebra. Bagamat nakuha nila ang panalo ay kinakailangan ngang mag-ingat ng Barangay Ginebra sa darating na Game 5 lalong-lalo na kay Cliff Hodge. Alam nga nating lahat na maigpit dumepensa ang Meralco Bolts at very physical talaga ang kanilang depensa. Pero sa insidente ngang nangyari kay Scotty Thompson kung saan nanakit ang lalamunan ng nasabing Ginebra guard ay kitang-kita nga sa replay na sinadya ni Cliff Hodge na sikuhin si Scotty. Malayo pa nga lang si Scotty ay nakaumang na yung siko ni Cliff Hodge at talagang tinutok niya sa Ginebra guard. Hindi na nga physical yung ginagawa ni Cliff Hodge. Sobrang dumi na ng kanyang ginagawa. Nanakit na nga lang ito noong Game 4 dahil napakalaki ng kalamangan ng Barangay Ginebra. At hindi na nga bago ang ganyang galawan ni Cliff Hodge. Ilang player na nga ang kanyang sinaktan, yung iba nai-injury pa. Kaya naman sa darating na Game 5 ay kailangang magdoble ingat ng Barangay Ginebra. Lalong-lalo na nitong si Scotty Thompson dahil siya nga yung tina-target saktan ni Cliff Hodge. Napaka-importante nga ng paparating na Game 5 at expected nga mga chong na mas magiging physical at dirty game pa ang ipapakita ng Meralco lalo na ni Cliff Hodge. Sa ngayon nga mga chong, habang ine-edit ko ang video na ito ay wala pang aksyon na ginagawa ang PBA patungkol dito kay Cliff Hodge. At kung hindi nga siya papatawan ng sanction ay paniguradong magtutuloy-tuloy lang ang kanyang gawain. Kayo mga chong, dapat na nga bang patawan ng parusa itong si Cliff Hodge dahil sa kanyang dirty tactics na nagre-resulta pa ng pagkaka-injured ng mga players? I-comment mo lang dyan sa ibaba.